Hi guys! For today's video, samahan nyo naman ako mag-organize ng konting groceries na pinamili namin. At dinala namin yung mga kids sa Mr. DIY para makapili sila ng toys nila. Medyo mahal nga compare mo naman sa Shopee. Nilinis ko na rin pala yung mga lalagyan ng condiments. And yan naman yung aayusin natin. So, 2 box lang naman. And para madali, tinanggal ko muna sila sa box. Inorganize ko muna sila sa table. Pinagsama-sama ko yung mga biscuit, yung ilalagay sa storage, at yung ilalagay sa fridge. Nilalagay ko para yung mga biscuit na pangbaon ng mga kids sa storage na yan. So actually, hindi naman talaga siya para sa mga biscuit. Para yan sa mga leftover food na pwede mo ilagay sa table. Kaya lang, nalalakihan ako and usually hindi naman kasya yung mga mangkok namin. So ginawa ko na lang siyang lagayan ng biscuit. Kanina pala una ko nilalagay yung favorite ko na biscuit na Lexus. Pero na-realize ko mali nga yung nakuha ko. So, chocolate coated biscuit siya. Saka matunaw yung chocolate. Kaya dapat sa fridge na lang. Tsaka nung chinek ko rin kung ilan yung mga biscuit na nakuha namin, feeling ko hindi magkakasya. So, ilalagay ko na lang yun sa fridge. Pero napakaganda na idea na gawin tong lagayan ng biscuit ng kids. Kasi sakto-sakto sa isang pack, kasyang-kasya yung mga biscuits. At madaling makuha and madaling makapili yung mga kids. So, usually, pag pumapasok sila na lang pinapakuha ko dyan. Hey! And nilalagay ko pala yung mga cereal sa mga plastic container lang. So yan, napaka-aesthetic ng itsura and nabili ko yan sa Mr. DIY. Actually, matagal na yan kasi ginamit ko yan dati nung nagtinda ako online ng milk tea. And gamit na gamit ko yan hanggang ngayon. And kagandahan dyan, para din siyang airtight container kasi hindi talaga tumitigas yung nilalagay ko or kumukunat. And also, mas gusto ko ng plastic container para if ever gusto ng mga kids na mag-cereal, pwede ko sila utusan na sila na yung kumuha. And sa ibabaw din kasi ng working area ni Daddy, nakalagay yan, may mga shelves kami doon. And para mas safe na rin if in case bumaksak, hindi babasagin and hindi sobrang bigat yung babaksak, lalo na andun yung mga computer ni Dad. And next naman is yung mga organizer na nabili ko dati pa rin sa Shopee. Actually gusto ko dyan white, pero naisip ko baka dumihin, kaya gray na lang yung napili ko. So pinaglalagyan ko yan ng mga coffee and Milo ni Daddy. And sachet yung Milo ni Daddy, gusto ko nga yung isang malaking pack na lang, kaya lang mas tansyado niya daw kasi pag naka-sachet. Sa susunod, bala ko pala ilagay na lang yung mga coffee and Milo sa parang mini cabinet na pwede ko ilagay sa black shelves namin para mas accessible. And then yan, nilalagay ko na rin yung Knorr cubes na nabili ko na dapat talaga naka-maliit na box para hindi naka-plastic. So ayan, nagupit-gupit pa ako and as much as possible nga gusto ko sana is less plastic. Kaya lang kasi nananakit yung pa ako nung namimili kami. So, wala din talaga ako sa wisyo ng mga oras na yon. And next is itong container glass jar na matagal na rin sa akin. Nabili ko yan sa Japan Home. And ang kapal-kapal kasi ng glass na yan. Sobrang sulit talaga yan. Pinaglalagyan ko yan ng mga candies ng kids. And since nahilig na rin ako sa sweets, every meal gusto ko may matamis ako. So, nadadagdagan yung mga sweets na napapamili namin. So, meron kami dating container. Yan 3 glass jar na may green na lid. So, hindi ganun ka-aesthetic yung lid niya. Pero, maganda naman yung jar at ang kapal-kapal pa. So, napaglagyan ko sila ng mga sweets. Ang tagal na rin sa amin yan, napamana na nga sa akin yan ni nanay kasi gamit pa nila yan nung nasa Taguig. So, pinili ata yan ni ate sa mall or sa SNR.
nagkaroon na ng space sa table. Nilabas ko na yung natira pang groceries. So, sinegregate ko na sila dyan para mabilis na lang pag inorganize ko sila sa mga dapat nilang paglagyan. So, see you na lang guys for part 2 ng ating pag-organize. Hi guys! Welcome sa part 2 ng grocery restocking ng aming simpleng pamilya. So, a day before kami mag-grocery, make sure ko na nalilinis ko na yung maliit naming fridge para pag nag-refill, mabilis na lang. So, nilalagay ko lang yung drinks lahat sa dalawang shelves na yan sa bandang pinto ng fridge. And then, yung milk and yung iba pang juice, nilalagay ko naman sa chiller. Lalo na yung milk kasi ayoko siyang mapanis. Then, yung mga mayo, cheese, tsaka butter, may sariling shelves din yan. Sa pinto din ng fridge. Yung fridge kasi namin may pagka-old style. Challenging talaga mag-organize. And nilagay ko na rin yung ice pop nila sa freezer. And yung freezer nga namin, nawala na yung cover niyan. Pero in fairness sa fridge na to guys, 4 years na yan nasa amin. Inayos ko na rin tong lagayan namin ng konting stock. So, actually, binigay to ni ate. Dish drainer ata to na pwede mo ilagay sa ibabaw ng sink. Kaya lang, since may cabinet kami sa aming lababo, so hindi namin yan malalagay. So, good thing may cover siya. Kaya naisip ko gawin na lang siyang lagayan ng groceries. Kasi before, yung lagayan namin is yung wood na nabili ko sa Shopee. And last na talaga ako bibili ng mga wood cabinet sa Shopee kasi hindi naman nagtatagal. Nilinis ko na rin yung mga lagayan namin ng condiments and sobrang hirap pala linisin ng soy sauce pag natuyo na yung soy sauce sa lalagyan kahit glass pa yan. So I highly recommend if wala ng laman and hindi nyo pa lalagyan, babara nyo muna ng water. So for now, hindi ko muna mapapalitan yung mga lagayan ko ng spices. Maybe next year na lang. Pero ang ganda naman tingnan kasi mga bagong linis. Yung tatlong lalagyan na walang laman, lalagyan ko yan ng flour, cornstarch, at saka baking soda siguro. So ayan, puno na yung mga condiments natin. Pero naisip ko wag na dyan ilagay yung oil. Tinry ko pa nga pagkasyahin pero since glass yan, delikado. So, ilalagay ko na siguro yan sa side. Yan naman, may mga lalagyan na rin yan, pero hindi ko na may papakita kasi napot na ako ng madaling araw. So, the following day, namili kami ng konti sa palengke. Bumili na rin ako ng half tray ng egg. Medyo mahal na nga ang egg ngayon. So, half tray lang binili ko. Malapit lang naman yung palengke sa amin. And kasama din pala sa pinamili ko yung mga konting needs lang namin from Watson. And tinuturuan ko na rin mag-lotion ng kids and natatry ko tong lotion na yan. And bumili na rin ako ng basahan, 3 for 100 lang yan at magpapalit na rin kami ng panghilod. Papalitan na rin namin yung kettle namin kasi nasira na. So itatry ko to, mura lang and nagustuhan ko is malaki siya tsaka plastic yung pinaka-cover niya. So iwas paso.